Isang pamilyar na kwento, isang ordinaryong araw sa Pilipinas. Pero paano kung sabihin ko sa iyong bago dumating ang mga Espanyol, ang ating mga isla ay tahanan ng mga makapangyarihang kaharian. Mga kaharian na mayaman, may sariling batas, at may mga pinunong magigiting. Handa na ba kayong tumuklas? Simulan na natin. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-VBS. Maligayang pagdating sa Voice and Vision Stories. Sa seryeng ito, dadagdagan natin ang kaalaman ninyo sa kasaysayan ng ating bayan. Mula pa noong bata pa tayo, itinuro na sa atin ang tungkol kala Magellan, Rizal at Bonifacio. Ngunit, ano ang kwento ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop? Ang kasaysayan ay hindi nagsimula sa kanilang pagdating. Nagsimula ito sa mga kaharian at sultanates na nagtayo ng mga sibilisasyon na kayang makipag-ugnayan sa buong Asya. Sa unang bahagi ng ating serye, ating aalamin ang kanilang pag-iral. Simulan natin ang ating paglalakbay sa Luzon, ang pinakamalaking isla kung saan matatagpuan ang mga kahariang naghari sa Kalakalan. Ang kaharian ng Tondo. Sa Ilog Pasig matatagpuan ang isang kahariang may matinding impluwensya sa ekonomiya sa buong kapuluan. Ang kaharian ng Tondo. Ang Tondo ay pinamumunuan ng isang lakan at sa panahon ng pananakop, si Lakandula ang pinuno. Kilala ang Tondo sa kanilang monopolyo sa kalakalang Chino. Sa pamamagitan nila, dumadaan ang mga produkto mula sa China tulad ng porselana, seda at iron. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa kalakalan at pangingisda. Ang lipunan nila ay may iba't ibang antas, mula sa mga maharlika o nobles hanggang sa mga timawa o freemen at mga alipin. Ang kanilang pag-iral ay pinatunayan ng pinakalumang dokumento natin, ang Laguna Copperplate inscription na nagpapakita ng kanilang legal na sistema. Ang kaharian ng Maynila o Selodong. Katapat lang ng Tondo sa kabilang pampang ng Pasig ay ang kanilang karibal at kaalyado, ang kaharian ng Maynila. Ito ay pinamumunuan ni Raha Sulaiman, isang magiting na pinuno na kilala sa kanyang tapang. Ang Maynila ay isang pinatibay na kaharian na may mga kanyon na nagpapakita ng kanilang lakas militar. Ang kanilang kabuhayan ay nakasentro rin sa kalakalan at sila ay may matibay na alyansa sa Tondo na pinatatag ng mga kasal. Si Raha Sulaiman ang unang Pilipinong pinuno na sumalubong sa mga Espanyol sa pamamagitan ng paglaban sa labanan ng Bangkusay Channel noong 1571. Ang kaharian ng Mai. Sa mga Chinese texts, isang misteryosong kaharian ang madalas na binabanggit, ang Mai. Ang eksaktong lokasyon nito ay pinaniniwalaan na nasa isla ng Mindoro. Ayon sa mga tala, ang mga taga-Mai ay kilala sa kanilang pagiging matapat na mga ngalakal. Ang kanilang pangunahing produkto ay beeswax, bulak at perlas. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na bago pa man dumating ang mga kanluranin, meron na tayong malawak na kalakalan sa Asya. Ang kaharian ng Namayan. Hindi lang dalawa ang kaharian sa Pasig. Kilala niyo ba ang Namayan? Isa ito sa 3 kaharian sa Manila Bay, kasama ang Tondo at Maynila. Matatagpuan sa kasalukuyang Santa Ana, Maynila. Ang Namayan ay isang mapayapang kaharian na nakasentro sa agrikultura at pangingisda. Sila ay hindi gaanong kilala sa digmaan, ngunit ang kanilang pag-iral ay nagpapatunay na ang Ilog Pasig ay isang mahalagang sentro ng sibilisasyon. Mula sa Luzon, dumako tayo sa sentro ng ating archipelago, ang Kabisayaan. Ang mga kaharian dito ay kilala sa kanilang tapang, ginto at kalakalan. Ang rahan natin ng Butuan. Naisip niyo ba na may isang kaharian sa Mindanao na sagana sa ginto? Ito ang rahan natin ng Butuan. Ang mga tao rito ay mahusay sa pagmimina at paggawa ng mga gintong alahas at death masks. Ang kanilang yaman ay nagsimula sa kanilang malawak na kalakalan sa China. Sa katunayan,
Direktang nakikipag-ugnayan ang Butuan sa Chinese Song Dynasty noong ika-11 siglo. Ang mga balangay o sinaunang bangka na natagpuan sa Butuan ay nagpapatunay na sila ay mga master boat builders at maritime traders. Ang Rahanate ng Cebu. Ang Rahanate ng Cebu na pinamumunuan ni Ra Humabon ay isang maunlad na sentro ng kalakalan sa Visayas. Ito ang naging unang destinasyon ni Magellan. Ang kaharian ay mayaman dahil sa trade in spices, perlas at ginto. Dito naganap ang unang Catholic Mass at ang pagbibinyag kay Ra Humabon. Ngunit ang kaharian ay kilala rin dahil sa labanan sa Mactan kung saan tinalo ni Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma, si Magellan. Ang Konfederasyon ng Majaas. Ang Majaas sa Panay ay hindi isang kaharian, kundi isang konfederasyon ng mga datu. Ayon sa alamat, ito ay itinatag ni Datu Puti at Siampang Datu na naglayag mula sa Borneo upang takasan ng isang malupit na pinuno. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng konsepto ng pag-aalay para sa kalayaan na nagsimula pa noong una. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa agrikultura at isang sistema ng pamamahala na pinangungunahan ng mga datus. Ang Kaharian ng Dapitan. Sa Hilagang Mindanao matatagpuan ang isang kedatuan na kilala sa kanilang pagiging mandirigma, ang Kaharian ng Dapitan. Ang kanilang pinuno, si Pagbuwaya, ay napilitang lumikas mula sa Bohol. Ang Dapitan ay naging isang matatag na kaharian na kilala sa kanilang mga pagkikipaglaban. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng patuloy na migrasyon at pagtatag ng mga bagong kaharian sa iba't ibang sulok ng kapuluan. Sa Mindanao, ang impluwensya ng Islam ay nagbunga ng mga sultanato na nagpakita ng matinding paglaban sa kolonisasyon. Ang Sultanato ng Sulu. Ang Sultanato ng Sulu ay isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa rehiyon. Pinamumunuan ito ni Sultan Sharif ul Hashim at ang kanilang yaman ay nagmula sa kalakalan ng perlas at mga produkto sa dagat. Ang kanilang teritoryo ay umabot pa sa Borneo. Ang pinakamahalagang kwento ng Sulu ay ang kanilang matagumpay na paglaban sa mga Espanyol sa loob ng mahigit 300 years na nagpapatunay ng kanilang katatagan at lakas. Ang Sultanato ng Maguindanao. Sa gitnang Mindanao matatagpuan ang Sultanato ng Maguindanao. Sila ay isang malakas na kaharian na mahusay din sa kalakalan at pagpapalaganap ng Islam. Sila rin ay matagumpay na nilabanan ng mga Espanyol at nanatiling malaya sa loob ng mahabang panahon. Ang Sultanato ng Lanao. Ang Sultanato ng Lanao ay hindi isang kaharian, kundi isang konfederasyon ng 4 na estado. Ang kanilang mga tao, ang mga Maranao, ay kilala sa kanilang magandang kultura, sining at paggawa ng mga tanso. Sila ay matinding nakipaglaban upang protektahan ng kanilang mga tradisyon at paniniwala. Ang mga kahariang ito ay hindi simpleng tribo. Sila ay mga maunlad na sibilisasyon. Ngunit kung sila ay hiwa-hiwalay, paano sila naging iisang bansa? Sa susunod na bahagi, ating alamin ang nawawalang kwento, ang tulay sa pagitan ng mga kaharian at ng ating pagiging Pilipino. Handa na ba kayo? Abangan at panoorin ang part 2 ng Voice and Vision Stories. Para sa mga nais magkaroon ng malalim na pag-unawa, ang lahat ng source na ginamit namin para sa research nito ay makikita sa description box sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pa nating kwento.